Amen. Praise God. Magandang araw po sa bawat isa sa atin ngayong araw na ito. Nasaan man po tayong lugar, ano man ang ating pinagdadaanan, nasaan man tayo ngayon, naniniwala po ko na ito po ay araw na kung saan sinadyang ibigay sa atin ng Panginoon because God wants to encounter us today. Gusto ng Panginoon na ma-encounter niya tayo, katagpuin niya tayo, at naniniwala ko ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong season ngayon, hayaan mo na kumilos ang Panginoon sa season na yan na pinagdadaanan mo ngayon o sa sitwasyon mo ngayon at naniniwala ko sapat ang salita ng Panginoon para kausapin niya tayo, para i-inform niya tayo at higit sa lahat para i-transform niya tayo. Just sit back and relax. I-share po natin itong link na to. Hayaan po natin na yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kaibigan natin at tayo mismo na kung saan nakakapakinig ngayon ay mapagpala ng salitang ito. Naniniwala po ako na inahanda na ng Panginoon ang ating puso para sa kanyang makapangyarihang salita. Hayaan mong mangusap sa iyo ang Panginoon ngayong araw na ito at hayaan mong kumilos sa iyo because I believe that the Lord will do something amazing in our midst today. So excited po ako because tayo po ay nasa panibagong series natin ngayong buwan ng March entitled Under Construction. Under Construction. So we need to remember that God is in the process of developing character in our lives. Tayo po ay nasa proseso, mga kapatid, na may ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. We are in the process of character development. Dinadaan tayo doon ng Panginoon at gusto ng Panginoon na maging parte tayo ng process na yon. Again, God is in the process of developing our character. But God wants us to be part of it. Nais ng Panginoon, kaya nga lagi natin sinasabi mga kapatid, pati sa mga estudyante natin sa Amazing Bible College, na mayroong tinatawag na God's sovereignty at may tinatawag din naman na man's responsibility. Merong ginawa ang Panginoon, may nilikha ang Panginoon, may prepare ang Panginoon, ang ganda-ganda ng preparation ng Panginoon. Ba't aanhin mo ang preparation na yan kung hindi mo naman tatanggapin? Kung hindi ka naman magsasubmit, aanhin mo yung preparation ng salvation, aanhin mo yung grace na yan. Pero hindi mo naman i-receive yung grace na yan. Ang Panginoong Kristo ay pumarito na sa lupa para iligtas ang tao, pero aanhin naman yung kaligtasan na yon, yung gift na yon, kung hindi naman tatanggapin. Kaya sabi sa John 1:12, yet to those who received Him, to those who believe in His name. So meron tinatawag na God's sovereignty. Hindi natin kayang gawin yon. Ang Panginoon lamang yon. Pero meron tayong responsibility dito sa buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So we are still under construction. Kaya lang dalawang bagay mga kapatid kapag under construction. Nakakita po ako mga kapatid ng mga kinoconstruct na building. Ba't dalawang bagay? Yung isang kinoconstruct na building, ngayon mga kapatid, hindi pa rin na-construct at sira na. Abandoned na siya. At may mga nakita po ang kinoconstruct na building na kung saan napakaganda na ngayon. Kagamit-gamit na prosper na yung may-ari at marami na nag-prosper through that building. Kaya nga itong panahon na ito, na kung saan kinoconstruct tayo, ay napaka-importante. This is a make or break season sa ating buhay. So ngayong araw na ito, sit back and relax and let God touch you today. Let God talk to you today. And let God turn your life upside down today. So let's get started. Someone said that for one, it's the change of seasons. But for another, it's the season of change. Again, for one, it's the change of seasons. But for another, it's the season of change. Sa isang tao, mga kapatid, may change of seasons. Tayo ngayon ay nasa change of season. Pero sa isang tao, ang kailangan niya, hindi yung change of season Kasi nagbabago naman talaga yan Whether you like it or not, hintayin mo o wag hintayin, magbabago ang season. Baka ikaw ay nandirito ka sa pangalawa, the season of change. Kasi pag dumating mga kapatid, yung inevitable na change of seasons, at hindi ka nagsumabay doon sa change of season na yon, at hindi nagkaroon ng season of change, magkakasakit ka.
tiyak magkakasakit. Kaya nga kapag may paglipat ng klima, may paglipat ng panahon, hindi ka nagbago sa pananamit mo, hindi ka nagbago sa pangangatawan mo, hindi ka nagbago sa diskarte mo, masisira ka. Yun yung sinasabi natin. Hindi mo siya mapagdadaanan ng tama. Remember that we cannot change the circumstances. We cannot change the seasons. We cannot change the wind. But we can change ourselves. Hindi mo na mababago yung seasons na yan, na kung saan meron ka ngayon, winter, spring, summer, or fall. O sa Pilipinas, yung wet season or dry season, yung rainy season, o yung dry season, hindi mo na mababago yan yung sinasabi natin na change of seasons na tinatawag. Pero kinakailangan sa change of season na yan, magkakaroon din tayo ng season of change. So today mga kapatid, napakaganda nitong pag-aaralan natin. Because ito yung makikita natin mga kapatid dito sa passage nito, yung crucial na season sa buhay ng isang tao. Napaka-crucial na kinakailangan makita natin yon na darating sa ating buhay. At makita din natin na kinakailangan may marating tayo sa ating buhay. Ulitin ko, season na kung saan tiyak na darating sa iyong buhay, pero may season na kinakailangan marating mo sa iyong buhay. A change of season and a season of change. I want you to open your Bible with me in 1 Corinthians chapter 13, verse 11. 1 Corinthians chapter 13, verse 11. So mapapansin natin itong love chapter na ito. Pero magfo-focus ako ngayon dito sa verse 11. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned as a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Again, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. So Apostle Paul is saying in this passage that children or youth exhibit characteristics that define them, na kung saan different from adults, childhood at adulthood. And that those characteristics must be set aside or left behind. Itong childhood na ito, before one is really an adult. Kinakailangan may mabago para ma-reach mo yung season na yon. Para ma-reach mo yung panahon na yon. And these characteristics are not just signs of youth. These are not just signs of childhood. But itong characteristics na binabanggit dito mga kapatid, these are the signs of immaturity at any age. These are the signs of immaturity. Sinabi dito ni Apostle Paul, when I was a child. Remember that childish things are appropriate for children. Appropriate ito sa mga bata. Di ba kapag bata minsan, huwag ka munang tatanda. Kasi ang cute-cute di ba, tignan, kapag bata pa. At dito yung sinasabi ni Apostle Paul dito, kasi itong passage na ito mga kapatid, yung chapter 13, love chapter ito. Pero napansin nyo, tignan nyo maigi mga kapatid, nakasandwich siya sa chapter, of course, chapter 13, di chapter 12, saka chapter 14. Sinandwich ito ng ano? Pinag-uusapan sa 12, spiritual gift. Pinag-uusapan sa chapter 14, spiritual gift. Tapos sa gitna, love. Bakit kaya? Sinasabi dito ni Apostle Paul that gifts are appropriate for our present time. But, eto matindi, the gifts will not be appropriate forever. Kaya nga kung babalik ka dun mga kapatid sa passage natin dito, may nakalagay, kung aatras ka lang ng mga ilang verses, love never fails. Why? Yung mga ipinagmamalaki nyo ngayon, hindi naman masama yung iba dyan. Kaya lang baka makalimutan mo yung love. Dahil
nakakakita ka ng power eh. Actually, Paul is not trying to say that if we are spiritually mature, we will not need spiritual gifts. Wala siyang sinasabing ganon. Kailangan nga natin ito. But he does say that if we are spiritually mature, we will not overemphasize spiritual gift, especially at the expense of love. Hindi mo kinakailangan masyadong i-overemphasize yung spiritual gifts na yan na kung saan minimize mo naman yung love. Kaya nga kung babalik ka sa chapter 13 verses 1 and following, kapag may gift ka, may mga ganyan ka, ang galing-galing mo, but you do not have love, you're just like a clanging cymbals. Nakakabingi ka lang. Nakakairita ka lang. Yan yung sinasabi dito ni Apostle Paul. Kasi nga, kapag walang love, kapag wala itong character na ito, baka ma-out of control ka kasi you're so powerful. At tulad niya mga kapatid, yung bago kong sasakyan, sabi ng mga kaibigan ko dun sa club namin, pambihira, sobrang bilis. Totoo naman. So may tendency na ibirit mo siya ng ibirit. Kaya lang, baka ma-out of control ka. Kaya hindi pwede na hindi ka educated na driver. Hindi pwedeng hahawa ka lang. Sa totoo, hindi naman masama ang baril eh. Kaya lang hindi pwede ang baril sa taong walang alam. Sa taong hindi kontrolado. Kasi yung purpose nun, mga kapatid, baka hindi niya ma-serve. At baka mailagay pa sa hindi mas maganda. Kaya nga maraming gifted, wala naman nangyari sa buhay nila eh. Instead na naging pagpapala sila, nakasira pa sila at nasira pa yung buhay nila. Ito yun mga kapatid, ang taas ng competence, bagsak yung karakter. Yun nakita niyo po mga kapatid, ang taas ng competence, bagsak yung karakter. Tandaan natin, competence will get you there, but character will stay you there. Kaya nga hindi na lang IQ ang tinitingnan ngayon. Kailangan mo ng IQ, pero kahit na napakataas na narating ng isang tao, napakagaling niya, kaya lang sira naman yung karakter niya, babagsak din yan kinalaunan. Ang problema, ang tindi ng pagbagsak na mangyayari. Ito yung sinasabi niya mga kapatid na childish. Ito yung sinasabi niya na immaturity. Ito mga kapatid, makinig ka maigi dito. Alam niyo po mga kapatid, may iba't ibang mga generations ngayon na kung saan binabantayan. At yung mga generations na ito, may kanya-kanyang mga dominant na characteristics. Bigay ko lang sa inyo yung tatlo. Number 1 is the Generation Y. Itong Generation Y na ito, or yung tinatawag na millennials, ito yung mga ipinanganak from 1980 hanggang 1994 or 1981. Kasi nga medyo magulo yung Gen X saka Gen Y. Hindi naman magulo in a way kasi may special generation yan, yung 1980s. At yung mga katabi niyang taon, yan yung Zennial. Hindi na natin pag-uusapan yon. Yung Gen Y mga kapatid, ito yung tinatawag na confident generation. Yung susunod na generation sa kanila ay yung Gen X. Ito yung ipinanganak noong 1995 hanggang 2009. At sila naman yung tinatawag na competitive generation. Okay? Competitive generation yung Gen Z. Yung susunod na generation, mga kapatid, eto na, yung Gen A. Generation Alpha. Ito yung ipinanganak noong 2010 hanggang 2024. At ang tawag sa kanila, the decision maker generation. Ha? Yung isa, confident generation. Competitive generation. Decision maker generation. Nasa alpha generation pa naman mga anak ko. Natutuwa ako mga kapatid kasi may mga bagay na hindi na ako ituturo sa kanila. Kaya lang dahil sila ay alpha generation 2010 hanggang 2024, decision maker sila. Hindi na sila nagtatanong at bigla-bigla na lang nagdesisyon. Bakit? Alam na nila eh. And let me admit, may mga alam ang anak ko, 3 years old yung isa. Yung isa 7 years old na hindi ko alam. Pare,
May 4 akong doctorate. Tapos may mga bagay na hindi ako alam. Totoo naman, maliwanag sa akin yon. But my point is, 3 years old to. 7 years old ito. Anong point nun? Pwede ka talaga magdesisyon kasi alam mo Nakuha natin mga kapatid. Kaya mo magdesisyon ng sarili mo kasi alam mo. 3 generations, isang confident generation, isang competitive generation, at isang decision maker generation. Ang masaya ito mga kapatid kasi gift itong generation na ito. Pero kinakailangan, hindi lang competence. Kaya nga sinasabi natin, mataas ang competence, bagsak yung karakter. Baka sa sobrang bilis ng takbo, makalimutan mo ng promeno. Uulitin ko, baka sa sobrang bilis ng takbo, makalimutan mo ng promeno. Now, alam niyo po ba mga kapatid? Listen to this. The number 1 and 2 causes of teenage death. The number 1 and number 2 causes of teenage death are accidents and suicide. Hindi sakit. Accidents and suicide. Recently lang, ang dami kong nabalitaan ng mga teenager namatay because of this. Accidents and suicide. So this demonstrates that mentally, emotionally, and morally, teens are unable to handle pressures of maturity or adulthood. And they crash before ever reaching it. Yun ang kinakatakot ko. At yun ang lagi kong sinasabi sa mga generations ko, of course, at sa next generation. Ang galing mo, pero magpa-coach ka. Makikinig ka pa rin. Kasi sa sobrang galing mo, sa sobrang bilis mo, baka makalimutan mo ng promeno. Baka mamundol ka. Kaya maraming mga tao, maraming magagaling, hindi nila na-reach yung full potential nila. Why? Nag-crash na sila before pa sila dumating sa kanilang destination. Ngayon ang tanong, if you want to have a meaningful life, and if you want to maximize your life, you must recognize these 2 crucial seasons of life. At naniniwala ako na kapag napakinggan mo ito kapatid, at dinaanan mo ito ng tama, maniwala ka, magiging meaningful ang buhay mo. At marireach mo yung full potential mo. Are you ready? Number 1. In verse 11a, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. First crucial season sa buhay ng isang tao na dapat ma-recognize natin para maging meaningful at ma-maximize natin ang ating buhay. So join me in our message today entitled 2 Crucial Seasons of Life. 2 crucial seasons of life. Number 1 is the season of infancy. The season of infancy. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. Yung Greek word na ginamit dito is nepios. Itong nepios na ito, ang ibig sabihin nito, infant, babe, child, one below the age of manhood, a minor, baby or babe in knowledge, unlearned, simple. Therefore, the season of infancy is the season of immaturity. Remember mga kapatid that the Corinthians were spiritual babies at the time. Bago plan pa lang itong church na ito. Baby pa lang itong church na ito. And like babies, they were striving for the temporary. Di ba mga kapatid, ganun yung mga baby? Papiliin mo, anong gusto ng bata? Tignan mo, pamiliin mo siya. Laruan o investment? Siyempre laruan. Pag-aaral o laro? Siyempre laro. O, napansin nyo mga kapatid? Ang mga bata, ang mga immature, they were striving for the temporary and neglecting the permanent.
In this passage, they wanted passing spiritual gifts instead of lasting Christian character, yung love. Kaya mga mapapansin mo kapag immature ka pa, yung mga gusto mo temporary. Ayaw mo ng pangmatagalan. Temporary na relationship. Temporary. Napansin mo yung mga immature, gusto enjoyment, masaya, ganito. Pero ayaw mag-mature kasi mahirap eh. Kaya nga sinabi dun sa passage nito, sa mga naunang verses, love will never fail. Ang ibig sabihin nito, yung love daw will never cease to have force. Will never cease to have authority. At yung mga gifts na ito, mga kapatid, will pass away with the coming new heavens and earth. Ito'y binabanggit na, the new heavens and the new earth. Maglalaps yan. Sabi niyang ganon. But love will last forever. Maglalaps yung mga gifts na yan. Pero yung love, maglalast forever. Kasi nga mga kapatid, mahirap or mahilig ang mga spiritually infant, mahilig ang mga immature na Christians, mga immature na tao sa mga temporary. Temporary na relasyon, temporary na kaligayahan, temporary na ministry. Ngunit lahat naman tayo ay dadaan at dumadaan sa pagiging infant. Lahat tayo dumadaan. Kailangan nga lang ma-recognize mo. Ang kagandahan, na-recognize ito ni Apostle Paul. Ito nga, paano ka magbabago kung nakikita mo na hindi ka naman dapat magbago? Baka ma-stuck ka eh. At ma-enjoy natin yung mga bagay na yon. Mag-aasawa ka, hindi ka pa nagsawa sa pinaggagawa mo dati. Tandaan mo kapatid, may season na dumadaan sa atin. So kapag hindi ka aalis dun sa season na yon at gusto mo pumunta sa panibagong chapter ng buhay mo, kapatid, hindi ka magsasucceed. Kasi nga ayaw mong iwan yun eh. O ayaw mong magbago. Now, the question is, how to recognize an infant? Sabi ni Apostle Paul dito, when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. How to recognize an immature person? Paano mo mare-recognize kapag immature pa yung isang tao, immature ka pa? Paano mo malalaman kapag nagiging immature ka? Di ba? Kapag nagmumulto yung immaturity nyon, 3 bagay mga kapatid. Number 1, you talk like a child. Look at the way they talk. Ang mga bata ay malabong kausap. Malabong kausap. Hindi mo maintindihan. They were bubbling yung kanilang salita. Napansin mo, hindi mo masyadong maintindihan. At malalaman mo rin yung immature na tao, hindi mo, ang labong kausap. Minsan, sa totoo lang, medyo naiinis ako, pero naiintindihan ko yon. Kaya nga, kinokorek natin. Mag-uusap kayo ng ganitong panahon. Mag-uusap kayo ng ganitong oras, tapos wala, tapos late. Minsan, tinuturuan ko ng leksyon, sabi ko, ang daming mga tao gusto ko makausap, tapos uubusin mo oras ko. Hindi ka marunong sumunod. Ang labo mong kausap eh. Pinag-usapan natin ganito, labo mo tol. Kasi nga, kaya nga kinakailangan ng mentor. Kaya kung magpapa-mentor, you talk like a child. Hindi masyadong alam yung sinasabi. Pero salita ng salita. Batang-bata ka pa. Someone said, maturity doesn't mean age. It means sensitivity, manners, and how you react. Naalala ko nung bata ko, iba yung reaction ko kesa ngayon. Pareho lang naman ang buhay dati. May mga tama, may mga maling tao, may mga mahihirap na sitwasyon, may okay na sitwasyon. Pero nakita ko, nung nagmamatured na ako, nakita ko, iba na yung reaction ko, hindi na ako reactive. Hindi man perfect hindi na ako masyadong reactive at nagiging proactive na ako. Maturity doesn't mean age. It means sensitivity.
It means manners. It means how you react. So paano malalaman na nagiging immature ka o immature yung isang tao? You talk like a child. Malabong kausap, hindi masyadong alam ang sinasabi. O ngayon ang tanong, paano mo malalaman yung sinasabi mo? Kailangan ka mag-grow. Kailangan sumama sa mga tamang tao na nag-grow. Biruin mo, kapag gusto mong mag-grow, gusto mong mag-mature ka, pero ang kasama mo, hustless naman yan. Gusto mo maging isip na matured ka, tapos ang kasama mo, puro 1-year-old, madadamay ka. Subukan mo nga sumama lagi sa mga kambing eh. Tignan mo, magboboses kambing ka eh. Nakita mo si Moises? Sabi niyang ganun, tinatawag ng Panginoon, hindi, I have a stuttering lips. Kasama mo lagi kambing eh. Paano ka mag-grow kasama mo lagi mga ugaling kambing? Hindi ka mag-grow. Kung gusto mo magtagumpay mga kapatid, isa sa number 1 na payo, sumama ka sa tamang tao. Maghanap ka agad ng mga tamang sasamahan. Gusto mo mag-fail? Sumama ka sa mga utak kambing. Fellow goat ka at huwag ka sa fellowship. You talk like a child. Yung mga reactions ng salita, ibang-iba. Kapatid, pangalawa, you think like a child. So look at the way they think. You think like a child. Sa mga tuwid mga kapatid, para ma-recognize mo yung isang immature na tao o nagiging immature tayo, nag-iisip bata tayo. Ibig sabihin nun mga kapatid, makitid yung pangunawa. Napansin mo yun mga kapatid, may mga, ako nung immature pa ako, nung medyo bata-bata pa ako, pag may hindi ako nakukuha, gagalit ako sa magulang ko eh. Pag may libawa, lalo na nakarami, pinag-uusapan kami. May mga kakwentuhan kami na nagkakapi-kapi kami. Ako yung hindi lagi nakakasama eh. Hindi madalas makasama sa field trip dati. Sabi din nung iba kami rin. Ako sabi ko malinaw sa akin, kaya baka kayo, kasi hindi kayo, yung iba kaya hindi nakasama daw sa field trip para hindi pinapayagan ng magulang. Ako hindi pinapayagan. Wala akong pang field trip. Wala akong pang pera. Kaya lang mga kapatid, yung isip kong ganon, kwentang pamilya to. Sinusumpa ako yung pamilya ko halos eh. Ganon yung mindset ko, pero hindi ko naisip mga kapatid, na mas importante yung pangkain. Wala nga kaming pangkain, field trip pa. Kaya lang di ko naisip yon. Na ang hinahabol ng mga magulang ko, paano kami maitatawid sa 3 beses, para makakain kami ng 3 beses ang araw. Ang isip ko, field trip. Hindi ko maintindihan yon. Kaya ako nagagalit because I think like a child. Someone said that emotional immaturity, and alam niyo daw kung ano yun? Unable to tell the difference between things that are meaningful from those that are meaningless. Emotional immaturity is being unable to tell, being unable to distinguish the difference between things that are meaningful from those that are meaningless. Ang isang immature na tao, hindi niya pa ma-distinguish yun. Ano yung meaningless? At ano yung meaningful? Na hindi lahat ng bagay sinusumbagaban ko at dapat mapasakin. Kasi may mga mas importanteng bagay. Kaya lang ang isang immature na tao, hindi niya nga ma-distinguish yun. Kaya sinabi ni Apostle Paul, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. How to recognize an immature person? Paano natin malalaman kung nagiging immature tayo? Pangatlo, mga kapatid, you reason like a child. So para makita natin yun, look at the way they reason. Tignan mo kapatid kung paano mag-reason yung isang bata. Ano mo? Tagilid ang dahilan. Tagilid yung dahilan. Napansin mo yung mga immature mga kapatid, walang pang-offering. Oh, napansin mo? Pero may pang-video games. Wala daw pang-offering. Pero ang daming panggasto sa ibang mga bagay. Wala daw time maglingkod kay Lord. Pero may time sa syota.
Wala akong time magsimba pero may time makapunta sa mall. Hindi ko sinasabing mali yun. Kaya lang ang mali doon, buti pa mall, napuntahan mo. Church, hindi. Buti pa mall, naglakad ka, papunta doon. Sa church, hindi. Hindi raw makapag-devotion, pero nakakapag-social media. Ano ba yan, kapatid? Anong uri ng style yun? Bulok. I reasoned like a child. Sabi ko, ganun yung reasoning mo. Pambata eh. You reasoned like a child. Someone said, pay attention to how people act. Ito, tingnan nyo ito maigi. Pay attention to how people act when you're not on good terms. True colors will always reveal themselves. Mag-pay ka ng attention pati sa mentoring, pati sa parenting. Tingnan mo itong maigi. Mag-pay attention ka kung paano nag-a-act ang isang tao kapag hindi kayo okay o kaya kapag hindi mo naibigay yung gusto niya. Because true colors will always reveal themselves. Makikita, subukan mo minsan wag payagan. Subukan mo minsan wag ibigay ito, yung isang bagay na ito. Parang ako, kanina lang yata umaga. Kasi nagbabangayan na naman yung magkapatid, dalawa kong anak. Aga-aga, pagising ko. Ano naman nangyari? Nag-aagawan. Alam niyo po, pinag-aagawan nila? Yung pampatay ng langaw, kasi may nakapasok na isang langaw sa bahay. So sabi ko, kailangan mo, ala na yan. Pagdating ko, kaya ayaw ko talaga may ganon. So pumili sila ng pampatay ng langaw. Ngayon, ginawang laruan. Siyempre, itong bunso, sabi sa'yo, laruan, tingin niya dun Ito naman si JC naman, gusto kuhain sa kapatid niya. So nag-aaway na sila, nag-aagawan. So sabi ko, siyempre, bunso yun, binigay ko na sa kanya. Kasi sabi ko sa kanya, pamatay lang yan ng langaw. Mamaya dyan, naluluha-luha na agad. Mamaya dyan, pumunta ng CR. Sabi ko, ang tagal umihi Baka nagmumukmuk na doon. Alam niyo mga kapatid, minsan ganon. Kapag hindi nakuha yung gusto, nagtatampo. Pero di kasi naintindihan. Gusto ko to Madalas yung ganon Gusto ko to Kaya makikita mo na yung immaturity niya pag ganon, kapag hindi nasusunod yung gusto niya. So mga kapatid, the season of infancy or immaturity is a childish talking, a childish thinking, childish talking, childish thinking, and childish reasoning. Remember that you can be old but still immature. Pwede tayong tumanda, pero still immature tayo. Ito yung sinasabi sa kanila ni Apostle Paul, kaya binanggit niya nung pagkabata. Remember that grades don't always measure intelligence. And age doesn't define maturity. Kasi pwede kang tumanda na hindi nagtatanda. Kaya nga kapatid, walang nakakahiya sa pagtanda. By the way, mayroon po tayong senior citizens ministry dito sa Amazing Hope. Kasi nire-recognize natin, sinabi ko nga sa kanila, na may pakinabang at napakalaki ng pakinabang ng pagtanda ng isang tao. Lalo na siya'y nagmamature sa Panginoon. Blessing ang mga may edad na. Tulad din naman, of course, ng mga bata natin. So, kinakailangan, maispatan natin yun, ma-recognize natin yun. Grades don't always define or measure intelligence. And age doesn't define maturity. So nawa, habang umiidad tayo, sumasabay yung maturity natin. Remember that the season of infancy is good for a short time, but terrible for a long time. Ang cute tignan. It's cute for a short time, but irritating for a long time. Di ba ang cute ng anak mo? Nung one month old pa siya, nung 3 months old pa siya, kahit na minsan yung kilos niya hindi maganda, ang cute-cute tignan. Pero subukan mo kapatid yung anak mo, 18 years old na, nagwiwiwi pa sa higaan. Subukan mo kapatid yung anak mo 25 years old, nagdedede pa sa tsupon. Mami, ano yan mami? Dungguling ko kaya to. Parang hindi mo man gagawin, pero parang nakakarita naman. Yung kain, tulog, kasi ganun ginagawa niya ng bata. Tapos ganun pa rin yung gagawin ng pagtanda. Cute lang yan. Sa maikling panahon.
Pero nakakairita na yan pag edad niya. So you have to distinguish, you have to discern the season of infancy. Ano? You talk like a child, you think like a child, you reason like a child. Kaya nga hindi pwedeng puro bata lagi ang kasama. Of course, ganun talaga. Gusto niyang kasama mga bata kasi bata siya. Gusto niya ng kalaro. Pero hindi pwedeng wala ka sa tabi niya. Hindi pwedeng walang nagko-coach. Hindi pwedeng wala yung mas matured sa kanya. Hindi pwedeng pinapabayaan sila. Di ba sinabi ko na mga kapatid, number 1 cause or top 2 causes mga kapatid ng kamatayan ng mga bata ngayon, accident sa suicide. Kasi nga banat ng banat eh. Di ba? Decision maker eh. Basta-basta magdedesisyon. Akala nila, hindi na nila kailangan. So pwedeng may tendency na kahit may edad na tayo, ganito pa rin tayo. In fact, ganito din sila dati. Kaya sabi ni Apostle Paul, may season of infancy kasi na kung saan kinakailangan mapagtagumpayan natin. Now the question is, how to get out of this season? Maano na tayo mga kapatid, makakawala dito sa season na ito na kung saan kinakailangan na natin makawala dito. The answer is to go to the next season. Punta ka sa panibagong season, ano yon? 11b. Ito na. When I became a man, kung napansin nyo, may bagong season na. When I became a man, I put childish things, ways behind me. When I became a man, I put childish ways behind me. Number 2 is the season of maturity. The season of infancy or immaturity. Pangalawa, the season of immaturity. Now, how to experience this season of maturity? Ito yung sinasabi sa kanila ni Apostle Paul. Kasi ang hilig natin sa temporary. Ang hilig natin sa power. Ang hilig natin sa competence. Nakakalimutan yung karakter. Nakakalimutan. So hindi mo ngayon mamamaximize kasi hihinto ka rin eh. Titirik ka rin, hindi ka rin magtatagumpay. Di ba? Kasi hindi ka nga nakikinig. Kasi powerful ka naman eh. Kaya mo na, feeling natin kaya na natin. So hindi pwede ito, lalo na baguhan ka negosyante, baguhan ka sa karir mo, baguhan ka sa mga bagay-bagay, hindi pwedeng walang guidance. Hindi pwedeng tira ng tira. Mas marami kang advisor, mas madami kang laban na may papanalo, sabi ng Bible. So kinakailangan nagmamature tayo. Now the question is, paano ma-experience sa maturity? Ang ganda ng sinabi dito ni Apostle Paul. Tingnan niyo po mga kapatid. Sabi niya dito, when I became a man, I put childish ways behind me. So number 1, you must have something to become. Something to become. Para nagmamature ang isang tao, kinakailangan may ganito siya, to become. Kaya napansin nyo, yung mga bata, tinatanong natin, anong gusto mong maging paglaki mo? Para hindi puro laro ang iniisip lang. Although hindi agad-agad mangyayari yon, pero piniprepare mo na yung tao na hindi lang laruan. Na hindi lang pang temporary ang buhay, may tunay na laban sa buhay. Anak na dapat mong haharapin balang araw. So para nagmamature ang isang tao, you must have something to become. Kaya nga meron tayong life planning sa church. Dito sa Amazing Hope. Kasi hindi pwedeng ganito lang. Ina-acknowledge natin tong season na ito. Pero ang season nagbabago. Tanda natin, season changes, pero may changing season din dapat sa tao. You must have something to become. Una sabi niya, I became a man. When I became a man, kailangan mo ng ganyan yung I became. Become means develop into, grow to be. Kailangan nakikita natin na meron pang development tong buhay ko. Na hindi habang buhay ganito ko. Na hindi habang buhay ganito yung finances ko. Na hindi habang buhay ganito yung analytical level ko, yung type ng reasoning ko, yung type ng pagsasalita ko. Hindi pwedeng habang buhay ganito.
Hindi pwedeng habang buhay, ganito yung ministry. Hindi habang buhay, ganito yung mga disciples. Hindi habang buhay, ganito yung pagtibok ng puso ko. So you must grow to be a man or a woman or a minister or a better person, a parent, a boss. You must grow. Kailangan meron nito. I became. You must have something to become. Therefore, mga kapatid, listen. Napaka-importante nito, dalawang bagay. Maturity is a process and a product. Ang maturity ay process, became. Product, man. Kapag gusto mong magkaroon ng product, kailangan dumaan ka sa process. Gusto mong graduate, daan ka sa proseso. Pasok-pasok din. Gawa-gawa rin ng mga homework. Kuha natin mga kapatid. Gusto mo mag-grow? Gusto mo maging backslider? Kapatid, spiritual discipline. Kaya narating ng isang tao ang isang magandang product kasi dumaan siya sa maayos na process. I became a man. Maturity is a process and a product at the same time. Sinabi po ng isang paborito kong author nung nag-grow pa po ako, bata pa ako sa pananampalataya noon, kay Edwin Lewis Cole. Sinabi niya that maturity comes not with age, but with the acceptance of responsibility. Sabi niya pa, you are only young once, but immaturity can last a lifetime. Maturity comes not with age, but with the acceptance of responsibility. Kapag may sense of responsibility ng isang tao, doon na siya nagmamature. I want to become. Hindi na lang laro, hindi na lang gala, hindi na lang puro enjoyment. Handa na yan magpa-equip, education, pa-mentor. Yusin yung buhay niya. Kasi alam niya, hindi habang buhay, ganito lang ako. Balang araw, mawawala yung mga inaasahan ko sa buhay. Paano na lang ako paano na lang tayo kapag wala na develop na sense of responsibility sa atin? Paano na lang? Kaya maaga pa lang, you must have something to become. Kaya lang mga kapatid, tandaan natin na maturity, process ito. Hindi lang siya product. Now, listen to this. If you want to change, listen if you want to change, you must be willing to be uncomfortable. If you want change, you must be willing to be uncomfortable. Kasi unchanged mga kapatid, may discomfort. Bago yung time mo, yung emosyon mo, kinakailangan, minsan i-repress mo siya, minsan pipigilan mo yung sarili mo. Kasi mga kapatid, malalaman mo ang isang tao, mature sa mature na tao, may kinalaman sa self-control. Di ba yung bata, kain ng kain? Pero kapag may edad ka na, dapat na matured alam mo na mga kapatid mag-control ng sarili mo. Kapag bata, kung ano-ano kinakain. Pag may edad ka na, hindi naman lahat kinakain mo. Alam mo na kung ano yung susubo mo. Kaya nga yung bata, binabantayan mo, yung sinusubo niya. Kasi kapag may edad na, may self-control na. Kapag bata pa, walang self-control. Pag immature, walang self-control. Kaya nga, fruit of the Spirit yon. May self-control. But if you want change, you must be willing to be uncomfortable. Gusto mo magbago. Kaya lang hindi ka willing na maging uncomfortable. Hindi ka willing, mga kapatid, na mag-iba. Uncomfortable, kapatid, and change. Di ba? Kasi magbibihis ka. Sanay ka dating magsando, kaya lang sobrang lamig. Magbibihis ka. Kaya lang iba, magbibihis na lang, tinatamad pa. Maliligo na lang, tinatamad pa. O di magkakasakit ka. Kabo natin, mga kapatid, someone said, with an easy life, you can never grow mature. With a tough life,
you can never remain immature. Again, with an easy life, you can never grow mature. Kapag easy-easy lang ang buhay, hindi ka magmamature, kapatid eh. Kaya nga nung nakaraan, marami po akong mga nakausap, pati kanina, na mga nasa business sector, yung mga nagnenegosyo, lalo na mga members natin. Sabi nila gano'n, papasalamat ako, ang dami kong bayarin sa kagastusin ngayon. Bakit? Kasi kung wala to, hindi ako nag-risk dito, uupo na lang ako. Kasi wala naman akong bayarin. Hindi ako nagbabayad ng milyon-milyon, hindi ako gumagastos ng ganito, wala akong iniintinding responsibilidad sa kumpanya ko, wala akong iniintinding bayarin, uupo na lang talaga ako. But with a tough life, you can never remain immature. Gagawa ka ng paraan eh. Nakuha natin mga kapatid, kasi nakita mo, kinakailangan mong maabot ito. Kapag wala kang I want to become, mananatili ka lang dyan. Kaya nga habang buhay ka pa, dapat kapatid, habang buhay ka, dapat meron ka nito. Gusto kong maging ganito. I became a man. Gusto kong mag-matured. Gusto kong mangyari ito. Ayaw kong habang buhay na ganito. Kaya nga nung nagmamatured na ako, lumalapit ako sa mga tao na gusto kong maging katulad nun. Kasi tinitignan ko kung paano sila kumilos, tinitignan ko yung disiplina nila, kasi gusto kong maging ganun. Dati kung gusto kong maging ganitong preacher, di nakikinig ako sa mga ganon, ayaw ko maging ganito, di ko malalapitan yon kasi gusto ko tong ganito. Ang problema, gusto mong maging ganito, pero hindi mo naman iniiwan yung ganon na klaseng lifestyle. Walang mangyayari sa buhay natin mga kapatid. You must have something to become. Again, if you want to change, you must be willing to be uncomfortable. Pero kapag hindi ka doon handa na maging uncomfortable, pag ayaw mo ng discomfort, mga kapatid, hindi mababago yung buhay natin. Kasi yung becoming, process yan. Proseso yan. Pangalawa, mga kapatid, how to experience maturity. Sabi dito, when I became a man, hindi natapos dun eh. I put childish ways behind me. Pangalawa, mga kapatid, you must have something to put behind. Become behind. Something to become, something to put behind. Sabi niya, I put childish ways behind me. Alam niyo po mga kapatid, yung I put childish ways behind me dito, it is the Greek word katargeo. Itong Greek word na katargeo na ito, ang ibig sabihin dito mga kapatid, to render useless or unproductive, to occupy unprofitable, to render powerless, to make empty, to cancel, to bring to an end, to destroy, to free from. So kinakailangan, palayain mo yung sarili mo doon sa immaturity. Mananatili ka prisoner ng immaturity kung hindi mo palalayain yung sarili mo dyan. Habang buhay ka ng bugnutin, pwedeng habang buhay ka ng tamad, habang buhay ka ng ganyan mag-isip. Kaya nga kinakailan una, ma-recognize mo siya. Yung infancy na yon, yung immaturity na yon. And then magpuproceed ka ngayon dito sa maturity. When I became a man. Minsan ganun yun, yung parang banal na inggit, di ba? Gusto ko rin mag-mature. Gusto ko rin yung ganun. The way mag-react, the way humarap sa pagsubok, the way umintindi, the way magalit ng tama, pag-isip ng tama. Gusto ko rin nun. Dumating na ba sa buhay mo yan, kapatid? I want to become like this. Kaya lang mga kapatid, kung gusto mo palang maging ganon, ay, palalayain mo yung sarili mo. Sa ayaw mo nun. Katargeo. There must be something to become and something to put behind. Alam mo kapatid, hindi ka maigi dito. Marami na ang napag-iwanan dahil walang iniwanan. Marami na ang napag-iwanan kasi walang iniwanan.
Gusto niyang makalaya sa kahirapan. Hindi naman siya nangarap. Hindi niya iniwan yung katamaran. Hindi niya iniwan yung lumang mindset. Hindi niya iniwan yung immaturity. Kapatid, hindi pwede sa isang butterfly na habang buhay na lang na nasa kukun siya. Gusto mo maging butterfly, kapatid, iiwan mo yung kukun. Kaya maraming mga tao na natiling higad na lang. Ang ganda-ganda ng butterfly, di ba? Pero hindi mo alam, galing siya sa pagiging kukun. Galing siya sa kukun o galing siya sa isang pagiging higad. Minsan nga nakadidiri yung iba. Ganun talaga yung lumang buhay natin. Para nakakadiri, parang hindi maganda. Maganda nga yun na-recognize mo. Kaya lang problema, yung iba na-recognize naman. Kaya lang nasanay na lang dahil ayaw ng discomfort. Anong mangyayari dyan? Ang mga matured na tao may pinatutunguhan dahil may iniwanan. May iniwanan na mali. O may iniwanan, mga kapatid, na good para maging better siya. Dr. Mike Murdock once said, immaturity is the inability to delay self-gratification. Immaturity is the inability to delay self-gratification. Na minsan, pang-enjoy ko na lang to. Pero mas may kailangan akong pagkagastusan eh. Ako nga sana may bibilhin eh. Na para sa ikasasaya ko. Wala naman masama doon. Kaya lang may dapat akong unahin. For example, yung pledge, yung mga ganitong bagay, unahin ko. Kasi alam ko malaki ang ROI niyan. Kay Lord yan eh. Bakit hindi ko uunahin yun? Balang araw, magpipay off yun. Katulad ko dati, may mga kaklase ako, ang ganda-ganda ng mga cellphone. Yung mga kung ano-ano dating, hindi ko kalimutan ko na yun, sa Nokia dati. 2210, yung mga ganun-ganon, kaganda. Ako, wala. Kaya minsan, ini-imagine ko na lang yung sarili ko, pero minsan parang nanliliit din yung sarili mo eh, no? Kaya lang dati naman, kahit paano, kaya ko siguro. Kaya lang kailangan ko bumili ng libro. Habang sila nagsi-cellphone, ako nagbabasa ng libro. Yun lang ang nilamang ko. Hindi sa pagbabrag, mga kapatid. Kasi nasanay ka mag-enjoy na mag-enjoy eh. Nakalimutan mo mag-invest. Nabasa ako ng libro, nag-iipunan ko pang-attend ng seminar, pang-aral ko. Kailangan iwan ko ito eh. Kasi balang araw, magkakaroon din ako niyan. Eh ngayon nga, nagkakaroon ako ng mga high-tech na cellphone, pambihira naman yan, bibigyan na naman ako ng, ano ba yun, yung Apple 14 ba yun, yung iPhone 14 ba yun? Pinapapili ako, yung S23, saka sir ganito na lang, sir ganito na lang. Hindi ko pa nga masyado nagagamit to eh. Hindi ko pa nga alam masyadong gamitin yan eh. Napansin mo, kapatid, kaysa humahabol ka sa mga temporary na bagay na yan, hanapin mo, kapatid, yung pangmatagalan. Kasi magkakaroon ka ng maraming ganyan balang araw. Immaturity is the inability to delay self-gratification. Pero kapag kaya mo nang mag-delay ng self-gratification para sa mas importante, diyan ka na nagmamature. So the Corinthians were like children playing with toys that one day disappear. Nasanay sila, walang masama. Speaking in tongues, prophecy, walang masama doon. Kaya nga lang, may competence ka but you don't have character. Wala na kayong pagmamahal eh. Nag-aaway-away na kayo sa bawat isa, nagsisiraan na kayo. Paano ka ba kayo uusad? Eh ngayon palang sira na kayo. Wala ka magiging magandang future, wala magiging magandang future family mo, hindi magiging maganda ang future ng buhay mo, ng family mo, ng karir mo, kapatid, kung yung ngayon mo, sinisira mo na. They were like children playing with toys that would one day disappear. You expect a child to think, to understand, and to speak like a child. But you also expect the child to mature and start thinking and speaking like an adult. Naiintindihan ko yung mga anak ko, ganyan sila. Naiintindihan ko yung mga ibang disciples ko dati kasi ganito yung pinagdadaanan nila. Pero naiintindihan ko rin na dapat umuusad sila. Hindi pwede mapag-iiwanan. So the day comes
when they must put away childish ways, childish things. Dr. Henry Cloud once said, the mature person meets the demands of life. Pakinggan mo ito maigi. The mature person meets the demands of life, while the immature person demands that life meet her demands. The mature person meets the demands of life. Minimit nila yung pangangailangan, yung dapat na gawin. Pero yung immature na tao, dinidemand nila na i-meet yung gusto nila, yung dinidemand nila. Ito gusto ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Gusto mo, pero hindi ka nagsusumikap. Gusto mo puro hingi. Gusto mo puro asa. Hindi, kapatid. If you are mature, meet the demands of life. Meet the demands of being a father. Meet the demand of being a matured Christian. Meet the demands of being a leader. But ang immature, nagde-demand yan lagi. Anong mabibigay niya? Anong may tutulong niya? Kasi ganito naman siya. Kasi ganito naman siya. Immaturity. Sabi po sa The Message version, when I was an infant, at my mother's breast, I gurgled and cooed like any infant. When I grew up, I left those infant ways for good. For good naman pala. Kung iisipin mo, kapatid, makabubuti itong mga sacrifices na gagawin ko. Go for it. Huwag kang mahihiya, kapatid, na maturuan. Huwag kang mahihiya na mag-submit. Huwag kang mahihiya na matuto. Huwag kang mahihiya na umupulit at makinig. Huwag kang mahihiya na magsimula. Huwag kang mahihiya na nakikita na nagde-devotion ka, nagpe-pray ka, nag-aaral ka. Kaya sa passage na ito, pilit na tinutulak ni Apostle Paul ang mga kapatid sa Korinto na i-pursue ang maturity. Kasi I left those infant ways for good. Bakit kapag hindi mo iniwanan yan, bad yung magiging buhay mo? Again, marami sana ang magaling. Kaya lang tinamaan ng masyadong kayabangan. Akala nila okay na ang lahat. At pwedeng mangyari sa atin yon. Lalo na malayo-layo na ang natin narating. Kaya lang, immature tayo sa panibagong level ng buhay natin. So kinakailangan, kapatid, meron kang I become. Sabi na dito, when I became a man, I put childish ways behind me. Something to become and something to put behind. Again, what are the two crucial seasons of life? Number one is the season of infancy. Bulay-bulay tayo. Am I talking like a child? Am I thinking like a child? Am I reasoning as a child? Minsan, bugso ng damdamin, pero umupo tayo minsan at magbulay-bulay. Is there any immaturity in my life? The way I talk, the way I think, the way I reason out. Pangalawa, mga kapatid, is the season of maturity. You must have something to become. Kapatid, remember this, that if you're not dead, God's not done. And the best is still ahead. Kahit na anong edad mo, kapatid, may maganda ka pang mararating. Hindi ka pa tapos kasi hindi ka pa naman patay eh. Ano man ang age mo ngayon, mangarap ka pa, kapatid. Ang dami pang gustong ipaabot sa iyo ng Panginoon. Ang dami pang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Huwag kang susuko, huwag kang magpapakamatay. Huwag kang mawawala at huwag kang magwawala. You must have something to become. May igaganda pa ang buhay mo, may ilalago ka pa, kapatid. May iaayos ka pa, but you must have something to put behind. Dapat handa ka mag-sacrifice. Brothers and sisters, napakarami ng sinirang relasyon. Napakarami ng nasirang relasyon. Pamilya, negosyo, maging bansa ang immaturity. So there is a great need to transition from immaturity to maturity. Tao, kumpanya, bansa, hindi pwedeng maiwanan. Ulitin ko, kaya na pag-iwanan
kasi wala namang iniwanan na immaturity. Again, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Napansin ko lang mga kapatid, as we end this, dapat pala, meron kang I was, dapat meron kang I become, or I became, at meron ka ring I put behind. Napansin niyo sabi ni Apostle Paul, I was, I became, I put behind. Pambihira yung secret na yun. Hindi na secret yan ngayon. I was. Ito yung kalagayan mo na dapat mong iwan. I became. Ito yung pangarap mo o hinaharap mo na dapat kang maging. I put behind. Ito yung meron ka ngayon na hindi nakakatulong sa maturity mo. Kapatid, ano yung mga bagay na nais mong isuko sa Diyos? Na alam mo or feeling mo, hindi nakakatulong sa iyo. At nakakatulong pa sa pagsira ng buhay mo at ng hinaharap mo. Nakaka-apekto ng malaki sa buhay mo. Kapatid, as we end this, don't forget that immaturity is a killer. Immaturity is a killer. Pumapatay ng pangarap. Pumapatay ng relasyon. Pumapatay ng ministry. Pumapatay ng pamilya, ng karir, at marami pang iba. Kaya mong iwan ko sa iyo, kapatid. Itong sinabing ito ng isang tao. Sinabi niya, Dear God, restore everything that I lost and messed up due to immaturity. Yun yung panalangin niya. Dear God, restore everything that I lost and messed up due to immaturity. Why? Immaturity is a killer. Sira ng pamilya, mawasak ng pangarap, mawasak ng ministry, ng relasyon, ng karir, at marami pang iba. Hayaan mo na i-restore ng Panginoon, una yung puso mo, yung buhay mo. Panahon na, kapatid, para mag-mature tayo sa ating Panginoon. Dahil may mas gusto pa ang Panginoon na marating mo. Mahal ka ni Lord. Gusto niya may marating ka pa. Gusto niya magtagumpay ka. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. Kapatid, marami pang sisirain ng immaturity sa buhay natin. Dumadaan naman talaga tayo sa ganyan. Kaya nga, kapag inaamin mo na immature ka pa, kaya hindi mo pa masyadong alam yung mga ginagawa mo, pag-amin lang eh. Ka nakagalit. Huwag ka natatakot magpag-guide sa isang magulang. Kasi nga natural dumadaan sa season na ganun eh. But dapat maliwanag din, kapatid. Mailagay sa puso't isipan mo na meron ka pang magagawa. Na meron ka pang mararating. Na dapat meron kang mapatunguhan at mapuntahan. Hindi pwedeng wala. At ano yung mga bagay-bagay ngayon, kapatid, na kung saan dapat mo mapagtagumpayan? Kasi alam mo, ayan ang sumisira ng araw mo, ng buhay mo, ng mood mo, ng paglilingkod mo. Alam mo ba, kapatid? Sabi ng Bible, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Let God develop maturity in your life. Why? Kasi gusto niya pa na may mapagtagumpayan ka. Ayaw niyang mawasak yung buhay mo. Ayaw niyang mawasak yung family mo, yung relationship mo, yung ministry mo. Ayaw niyang mawasak, kapatid, yung future mo.
Kaya wag mong wasakin yung present mo. If you're this person right now at sinasabi mo, Lord, restore my life. Kung meron man dito nawasak yung buhay mo, yung puso mo, because may mga pagkakamali kang nagawa sa buhay, maybe this is your first time na napakinggan mo ang mensaheng ito. Give your life to Jesus today. Doon ka magsimula kay Jesus. At kapatid, sasa iyo ang banal na spirito. At madidevelop sa iyo yung fruit of the Spirit. Maniwala ka, kapatid. After this, your life will never be the same again. Mananalangin tayo ngayon, but make it your personal prayer. At hayaan mong kumilos si Lord sa buhay mo. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting be today, the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito for the first time, maniwala ka, kapatid, that God will never reject someone who will come to Him. Mahal ka ni Lord. Simula ka kay Lord. And for those of you right now, na kung saan, ito din yung panalangin mo, God, restore everything that I lost and messed up due to immaturity. Sira yung buhay mo, pagkatao mo. Let God touch you today. Father, in the name of Jesus, I pray for your Holy Spirit, God, to move in the life of this person. I pray, God, for your healing touch right now. Kung meron man dito, Panginoon, nagkasakit siya because of being undisciplined or immature sa kanyang pagkilos, Panginoon, sa kanyang mga ginawa. Lord, I pray that you change this heart right now. Lord, I speak for a miracle, God, sa kanya pong buhay, in Jesus' name. Lord, I pray, Lord, imend mo po ang broken heart na ito, Panginoon. Bigyan mo po ng kapayapaan at bigyan mo, Panginoon, ng tunay na kagalakan na ikaw yung nakaupong hari, Panginoon. Yung ikaw, Panginoon, yung naghahari sa kanyang buhay at hindi yung immaturity, Panginoon, or immorality, Panginoon, na naghahari. But I pray, God, for purity. I pray for peace, which transcends all understanding. Lord, heal this person in the name of Jesus. Lord, I pray that you restore everyone, Panginoon, na nandirito ngayong araw na ito. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw at ang Panginoon. I will give you a few seconds right now. Hayaan mo, kapatid, ngayong oras na ito, mag-usap kayo ng Panginoon. Mag-usap kayo ng ating Panginoon. Naniniwala ako na handa na hawakan ng Panginoon yung pinagdadaanan mong yan ngayong oras na ito. Let God touch you right now. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. Huwag mong intindihin yung mga nasa katabi mo o yung nasa paligid mo. Ikaw sa kasi Lord ngayong oras na ito. Let God heal your heart. Let God touch your heart. I want you to receive the love of God today. Lord, buuin mo po ang aking kapatid. Buuin mo po ang bawat isa na lumalapit sa iyo ngayong araw na ito. Lord, mend their broken hearts. In the name of Jesus. Bring back the joy of their salvation. Bring back the love, Lord. Bring back the passion, Lord. Restore their hearts, God. In the name of Jesus. Restore it, God. In the name of Jesus. Restore. Oh, Jesus. Come on, just come to Jesus right now. Come to Him. He can restore you. He can bring back your passion, joy.
the peace that comes from Him alone. Lord, fill this house, fill this family, God, with your love. Lord, touch him, touch her right now. Just come to Jesus. Just come to Him right now. Oh Lord, aminin mo kapatid yung pride na nagawa mo, yung mga maling nagawa mo. At just come to Jesus right now. I surrender all to you. Lumapit ka kapatid kay Lord. Surrender all to you. As you are. I am nothing without you. Come on for the last time. Jesus, Just surrender everything to God. my life. Surrender your life to God. I surrender. Surrender your heartaches, your brokenness, I surrender. everything that hinders your growth, your maturity. Spirit of God, fill this person with your spirit, with your love, God. Jesus Christ, take my life. Oh, Lord. I surrender. Hallelujah. all to you. I surrender, God. Oh, I surrender all to you. I'm nothing, Lord, without I you. am nothing without you. Jesus Christ, take my life. It's all for you. Lord, ito po yung buhay namin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang lumikha sa amin at ikaw may kakayahan, Lord, na magbago, magpagaling, at mag-restore nito, Panginoon. That's why, Lord, we surrender everything to you, God. Sorry, Lord, sa pagmamataas, sa pagmamagaling, sa pagiging impulsive. But Lord, we pray, God, for your Spirit to capture our hearts. Ikaw po magbuo nito. Salamat po, Panginoon, sa season na ito ng change na mangyayari sa buhay ng bawat isa. A season of breakthrough, Lord, na mangyayari sa taon namin, Panginoon. A season of maturity. A season of fruitfulness, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hindi namin napakinggan ang mensaheng ito nang wala lang. Naniniwala kami. Napakinggan namin ito. Because you are preparing us for something great, for something amazing this year, Panginoon. Salamat po. And because of that, God, kami po'y nagpapasalamat, nagpapakumbaba. Salamat sa pagmamahal, Panginoon. And right now, hayaan mong selyuhan natin na napakinggan mong ito. Kapatid, huwag mong hahayaan na manakaw ito ng kaaway. Preserve mo ito at hayaan mo, kapatid, yung seed na ito ay patuloy na lumago, magdulot na maturity sa iyo at magbigay ng bunga sa buhay mo na ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He declare ito, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen. Amen and amen. See you next Sunday. Jesus loves you so much. God bless everyone. See you next Sunday. God bless everyone. Come on, let's worship the Lord. Yes, you are my freedom. We lift you higher, Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive. You are alive in us.
again.